Mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay mayroong 9 na bansa. Ito ay ang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Brunei, Singapore, Cambodia at Pilipinas. Ang Indonesia ang pinakamalaking kapuluan o archipelago sa Timog Silangang Asya. Apasilangang bahagi ng mga pulong Sumatra at Kalimantan ay may mataas na deposito ng langis at likas na gas. Ito ay may mahigit 80% ng langis sa buong Timog Silangang Asya at 30% ng pandaigdig na likidong gas. Ang karamihan sa kita ng bansa ay nagmumula sa yamang petrolyo. Kasama sa mga yamang mineral ng bansa ay ang lata, bauxite, tanso, nikel at uling. Sa mga produktong agrikultural naman ay kasamang kape, bigas, kakao, tsaa, niyog at tabako. Ang mga nakapalibot na katubigan ay nag-aambag sa kanilang mga industriya sa pangingisda na may malakihang eksportasyon ng mga istang alat, perlas, kabibe at agar. Ang Malaysia ay mayaman sa kalikasang kapital. Ang ikatlong bahagi ng supply ng goma at lata sa mundo ay galing sa Malaysia. Ito rin ang pangunahing tagaluwas ng likas na gas na tinatayang 2 trilyong kubikometro reserba at 3 bilyong bariles ng reserbang petrolyo sa talaan noong 2006. Kabilang ang copper at uranium sa ilang mga mineral. Ang Malaysia ay kilala rin sa kanyang mga kagubatang nasa may banda ng Pulo ng Sabah at Sarawak. Ang mga pangkalakal na kahoy tulad ng mahogany at teak ay ilan sa kanilang pangunahing panluwas. Ang lupa ay angkop din sa pagtatanim ng palay at mga palma na pinagkukunan ng langis pa. Tulad sa Malaysia, ang Thailand ay may iba't ibang likas na yamang panluwas. Ito ang pangalawang tagaluwas ng lata sa mundo. Naluluwas dito ng goma, teak wood at mga mamahaling bato tulad ng sapira. Ang iba't ibang mga lokal at tropikal na mga isda ay pinoproseso para sa pagkaing lokal at pang-export. Vietnam. Karamihan ng mga depositong mineral ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang ginto, bakal, lata, yero, chromite, phosphate, apatite at uling anthracite. Noong mga 1980, ang pamahalaang komunista ay nagpasimulang linangin ang kanyang mga likas na yaman. Di naglaon ay napunan nito ang mga pangangailangan ng mga Vietnamese. Ang produksyon ng bigas ay pinakapangunahing industriya sa pagsasaka sa Vietnam. Nagluluwas din sila ng mga mabilis pagkakitang pantanim o cash crops tulad ng kape, tsaa, mais, kamoteng kahoy, mani, niyog, saging, tabako at tubo. Ang kagubatan ng Vietnam ay may mga puno para sa goma, kawayan, halamang kontra sa malaria na tinatawag na kinin at cinnamon. Laos. Ang mga gubat sa Laos ay sagana sa mga pangkalakal ng mga kakahuyan tulad ng teak, ironwood at mahogany. Samantalang sa mga likas na mineral ay kasamang uling, limestone, lata at gypsum. Hindi gaanong malawak ang matabang lupa sa Laos, bagaman nakakahanin sila ng ilang produktong agrikultural tulad ng palay, kape, mais, tsaa at tabako. Brunei. Ang Brunei ang pinakamaliit na bansa sa Timog Silangang Asya at isa sa pinakakaunti ang populasyon sa buong mundo. Ngunit, isa ito sa mga kinikilalang pinakamayamang bansa sa Asya dahilan sa malalaking deposito nila ng langis at natural na gas. Ito rin ay nagluluwas ng goma. Singapore. Tulad ng bansang Hapon, ito ang may pinakakaunting likas na yaman. Ngunit ito ang isa sa may mataas na industrialisasyon at mga urbanisadong kalunsuran sa mundo. Ang lupa nito ay hindi mataba at pawang buhanginan at lumad. Ang maliliit na pangisdaang kanayunit nito ay isa ring nagsisilbing sentrong mga daungan ng mga iniluluwas nitong mga produkto sa Asya. Cambodia.
Ang mga ilugang lambak ng Tonle Sap at Mekong ang tanging mga angkop na matatabang tanimang rehiyon na bumubuo ng 21% ng lawak ng kalupaan. Mga kauyakan sa mga mineral na yaman tulad ng zircon, sapphire, ruby, manganese, phosphate at ilang depositong asin. Pilipinas. Ang 7,170 na Pilipinas ay naglalaan ng samut-saring deposito ng mineral tulad ng ginto, tanso, pilak, nickel, lead, chromium, yero, cobalt, manganese, langis at likas na gas. Ang mga kapatagang sentral ng Luzon at Cotabato sa Mindanao ay naglalaan ng malalawak na sakahan at mga tanim na madaling maikalakal. Ang bansa ay mayaman din sa tabako, abaka at niyog na nagsisilbi sa pang-iba't ibang pangangailangan ng mga Pilipino. Ang industriya sa pangingisda ay masigla dahilan sa mga katubikang mga nasa baybaying dagat at panlooban. Ang lungsod ng General Santos ay pangunahing tagaluwas ng tuna at mackerel. Kasama sa iba pang produktong marina, iba't ibang uri ng isda, talaba, alimango, alimasag, anchovies at hipon. Marami ring palaisda ang tabang at arat para sa mga tilapia at bangus. Ang mga produktong gubat ay ang matigas na kahoy tulad ng nara, kamagong, apitong, yakal, ipil, mayapis at lawayan. Samantalang sa mga matubig na lugar ay mayaman sa mga bakawan. Ang mga punong para sa koma ay sagana sa Basilan sa Mindanao. Mga pangkapaligirang isyo sa Timog Silangang Asya. Abuso sa pangingisda o pagwasak ng mga batuhang koral. Pagsira o pagkalbo sa kapunuan sa gubat o deforestation. Polusyon sa katubigan at hangin dahil sa usok ng sasakyan, pabrika at dumi o lasong agrikultural. Ang Timog Silangang Asya ay mayaman sa iba't ibang klase ng likas na yaman. Kailangan natin itong pangalagaan at bigyang halaga. Ang mga biyayang ito ng may kapal ang bumubuhay sa ating lahat. Ngayon pa lang, ay kailangan na natin itong alagaan na titigil ang unti-unting pagkasira at pagkawala ng mga ito. Dahil sa huli, tayo din naman ang mahihirapan at magsisisi.